Hi everyone! Welcome back to my channel. So, for today's video is nag-aayos ako ng gamit. Kasi magpapadala ako sa kaibigan ko kasi uuwi siya sa susunod na linggo. Kasi ngayong April yung graduation ng mga estudyante sa Philippines. So, ayan. I was preparing the stuff for my dad and my mom. Hindi ko kasi sure kung kailan ako uuwi. Pero malapit na din. Hinihintay ko na lang yung mga amo ko. Pero kailangan na kasi itong mauna. Kasi kailangan ni Papa. So yung papadala ko sa Pilipinas is yung smartwatch ko. And nilagay ko na siya dito. Para hindi siya mabasag. So kunti lang yung ipapadala ko kasi nga nakakahiya magpadala sa kaibigan ko. Kasi marami din siyang dala. So, yung wallet na bigay ni Alaga is ipapadala ko kay Mama. Para meron siyang magamit. And, yung bigay ni Alaga na inhaler. Kasi kailangan to ni Papa kasi meron siyang sinus. Ayan. Yun lang naman yung ipapadala ko. Ito kasi is very important kay Papa. Para malaman namin kung mataas ba yung BP niya or yung heartbeat niya is bumababa. So, I decided na ibigay na lang to kay Papa. Kaysa ako naman yung gumamit. So, yung sa akin kasi is, hindi naman ako ganun ka pala gamit ng relo. So, ayan. Hindi na namin kailangan bumili ng oximeter. At least, mamumonitor namin if ever na masama yung pakiramdam niya. So, I am using my another phone. And itatry ko siya kung maganda siya sa vlogging. Kasi kung okay siya, is bibili na lang ako ng memory card. Para magamit ko siya ng pangmatagalan. So far, maganda siya kasi nakikita lahat ng lubak-lubak sa mukha ko. Ayan. So, yun. So, ito lang lahat yung ipapadala ko sa kaibigan ko. Ayan. Ito is mga charger. And then, ayan. Charan! So, ito binili ko ng $12. Pero, hindi ko siya nagagamit. But, I think magagamit ito ni Mama sa Pilipinas kasi mahilig siyang mangolekta ng mga resibo. Ihati natin to bukas or sa Sunday. Kasi nga, next week na yung flight ng kaibigan ko. Kaya, kailangan natin ihati doon. Ayan, maglilimpit muna ako ng damit ko. Kasi hindi ko pa natupi. So, yung mga winter ko na jacket is nandyan pa. Hindi ko pa siya tinatanggal kasi biglang lumamig yung panahon dito. Kaya dyan muna yan. And baka next week ko na ibalik sa maleta. And baka ipadala ko na din yan guys. Kasi nga, hindi na tayo aabot ng December dito. Kasi, i-announce ko na ba? Hindi muna. So, yun yung clue natin. Hindi tayo aabutan ng December dito. So, ayun. Meron kasi akong plano and pinapasa Diyos ko muna. Ayan, babalitaan ko kayo kapag na-finalize na yung mangyayari. Kaya, abangan nyo. So, ayan. So, habang nagtutupi tayo dito, ikukwento ko sa inyo yung nangyari sa akin nung umuwi ako last year ng graduation ng kapatid ko. Kasi usapang graduation naman din to. So, last year, graduation ng kapatid ko, I think April pa lang, nagpaalam na ako sa amo ko. And, parang 2 months pa lang yata ako dito sa kanila nung time na yun. Pero, before ako nagpaalam, alam na nila na nagpapaaral ako ng kapatid ko. So, nagpaalam ako sa kanila kung pwede akong umuwi sa graduation ng kapatid ko. And, nag-okay sila. Pero kung tutuusin is hindi yun pwede kasi nga bago pa lang ako dito sa amo ko. And thankful ako kasi pinayagan ako ng amo ko na umuwi nung time na yun. Nung pagpaalam ko sa kanila, nag-usap kami na 7 days lang yung uwi ko. Kasi nga, yung 1 year mo dito, meron kang bakasyon na 7 days. Depende sa'yo kung gagamitin mo or piperahin mo. And then, walang sahod. Kasi nga, bago pa lang ako, so hindi nila cover yun. And then, pumayag na lang din ako kasi nga yung mahalaga sa akin, makauwi ako sa graduation ng kapatid ko.
After kong magpaalam, and okay na kami sa usapan, and yung ticket nga pala guys, is hati kami nun. Kasi nga hindi nga nila cover dapat yun. Kasi kailangan maka 1 year ka muna dito bago nila ibigay sa'yo and sila yung gumastos ng annual leave mo. After kong magpaalam sa kanila, is kinukulit ko na yung kapatid ko kung kailan yung graduation niya. So, hindi pa nila alam nung time na yon. And ako naman is nagpapanik na. Kasi nga, kailangan kong makabook ng ticket. Kasi grabe guys, halos lahat is fully booked nung time na yon. And then, kailangan makapag-book na ako para medyo mura pa. Kasi nga, ang mahal kapag on the spot or 1 week before ang flight mo. So, yung back and forth ko dito nung time na yun is nasa 1.8 Hong Kong dollars lang. So, di ko alam kung nasa magkano yun. Nasa 13 to 14K, ganun. And then, back and forth na yun guys. So, hindi pa alam ng kapatid ko na uuwi ako nung time na yun. And then, ako naman is nag-aalala na kasi nga, araw-araw is tumataas yung price ng ticket. Iniisip ko kasi yung pera ko na tinago is sakto lang talaga siya guys sa pambiling ticket. Kasi yung goal ko that time, makauwi lang ako eh. Ganun lang. Wala akong perang dala. As in guys, promise. And then, yung kapatid ko araw-araw, mini-message ko kung in-announce na ba kung kailan yung graduation nila. Kasi nga, sa aming mga OFW, is kailangan naming makapag-book ng mas maaga para medyo mura. Kasi nga, hindi covered ng amo kasi hindi pa ako nakapag 1 year sa kanila. So, sa sobrang excitement ko, nag-message ako sa page ng school kung kailan ba talaga yung graduation nila. Kasi sabi ko, kailangan ko pong malaman para makapag-book ako ng ticket. Ayun. And, buti na lang, I think one day, hindi sila nag-reply. The next day, nag-reply sila na final na yung June 14. So, hindi alam ng kapatid ko na alam ko na yung date. And then, siya is huli na nalaman na 14. Pero ako, nakapag-book na ako ng ticket guys, that time. And then, grabe yung struggles guys. Sobra. Kasi nag-book ako May 14. And then, yung date is June 12 dapat. So, June 12 yung alis ko dapat dito. And then, 13 yung dating ko sa probinsya. Kasi gusto ko sana magpahinga muna dun ng isang araw. Before ang graduation ng kapatid ko. And, ang alam kasi namin is doon sa city yung venue ng graduation niya. Pero, iniba ulit. And, nagkanya-kanya na lang yung mga schools. Kasi, 10 yung campus nung school na yun eh. So, pag pinagsama-sama nila is aabutan sila ng madaling araw. So, sobrang daming estudyante. Kaya nag-decide na lang yung mga schools na bawat school is kanya-kanyang graduation na lang. And then, alam nyo ba yung nakakaloka? Nakapag-book na ako ng ticket and then, hindi ko alam na ni-refund pala nila yung pera ko. Kasi, hindi pala ako makakasakay nung June 12 ng gabi. Kasi nagka-problema yata sila doon sa mga pasahero. Hindi ko lang alam kung ano yung reason. And tinawagan ako ng app na binook ko. So actually yun yung first time na nag-book ako ng ticket and hindi ko alam kung paano. So nag-try lang ako ng nag-try. And then tinawagan nila ako na i-refund yung pera ko. And kung pwede is mag-book ako ulit ng ibang date. So, buti na lang guys na maaga yung pag-book ko ng ticket that time. Kasi nga, kung hindi ako nakapag-book, baka mas malala yung naging problema ko. Tinawagan ako hanggang sa hindi ako makapasok guys. Kasi yung pinaka-available na lang doon na date is yung 13, 14 hanggang pa katapusan ng buwan ng June. So, pagdating doon, nag-book ako ng 13 and sobrang tagal ng reply. Doon ako kinabahan kasi hindi ako pwedeng mag-flight ng June 14 kasi nga yun na yung araw ng graduation ng kapatid ko. So from May 13 hanggang June 13 fully booked yung Philippine Airlines. So
yun na lang yung chance ko doon sa June 13. Kaya hindi na ako nakapagpahinga. Kasi nga, yung plano ko talaga is may 1 day ako na rest para pagdating doon. Kasi nga, pagod ako. Madaling araw kasi yung dating sa Pilipinas. And may flight papapuntang probinsya. Kaya haggard na haggard ako nung time na yun. Hindi man lang ako nakaligo, guys. Nung araw na graduation na ng kapatid ko. Kasi nga, dire-diretso na yung pag-uwi ko. Dire-diretso na, guys. Nag-book na lang kami sa kaibigan namin ng sasakyan para hindi na kami mag-commute. Kasi yung graduation is 7 a.m. Kasi akala din namin 4 p.m. And then inatras na naman sa umaga kasi that time is laging umuulan sa hapon. Kaya nilipat na naman. So yun, grabe guys, wala akong tulog, wala akong kain. And alam nyo ba, umuwi ako ng Pilipinas. Yung pera ko is galing kay Ninay Rije and Ninay Elisa. Yung pera ko sa Octopus card ko is nasa 24 Hong Kong dollars lang yata. And yung pamasahe dito papuntang airport is nasa $36. So, kulang yung pera ko guys that time. Grabe, gusto kong umiyak. Buti na lang talaga is binigyan ako ni Ninay and ni Ninang Elisa. Grabe, sobrang thank you mga ninays. So yun, pagkaalis ko dito, papuntang airport, wala akong kain guys. Yung kinain ko lang candy na bigay ni Alaga na dapat ibibigay ko sa mga kapatid ko and sa pamangkin ko. Pero yun yung kinain ko. Kasi nga yung iniisip ko, may dinner naman pagdating sa aeroplano pag nag-flight na kami. And 11 na guys, bago kami nakakain. Kasi nga 11:30 kami nakapag take off mula sa Hong Kong airport papuntang Manila. So gutom na gutom ako guys. And pagpunta doon sa airport, gabi kasi, hindi ko alam na yung binabaan ko is papuntang Macau. Dapat pala sa next stop pa ako bababa. Kasi yung mukha ng papuntang Macau and airport is pareho. And mag-isa lang ako guys, wala akong kasama na papuntang airport. As in, ako lang talaga yung papuntang airport. Parang sinolo ko yung bus papuntang airport. So yun. And nagtanong ako dun, alam nyo ba kung anong oras na that time? 8:14 ng gabi. So, dapat before 9 is makarating na ako ng airport. And buti na lang talaga is nakapag-check-in na ako online before ako umalis. And wala din akong itinerary kasi hindi pinrent ng amo kong babae. So, pag baba ko sa may Macau Immigration, nagtanong ako dun sa guard kung saan ang papuntang airport kasi hindi pala dun. Ayun. So, bumaba na naman ako doon. And alam nyo ba, bit ko yung maleta ko, sobrang bigat. Sa may hagdan. Kasi nga, nagpapanik na ako guys. Hindi ko mahanap kung saan ako pwedeng bumaba. Hindi ko alam kung saan yung lift doon. And, basta bit ko lang guys. Nagpapanik na ako kasi nga, baka malate ako kasi kailangan ko pang ipasok yung maleta ko. Buti na lang, meron akong nakasalubong na 2 Pinoy. Mag-asawa yata sila. And sabi nila sa akin, huwag kang bumaba dyan, B, kawawa ka dyan. Kasi ang bigat ng dala mo. Tapos hagdan yan, sobrang taas. Diyos ko, guys. Walang tumulong sa akin, guys. Pinagtitinginan lang ako ng tao. And tinuro nila sa akin na meron palang lift doon sa kabilang side. So, bitbit ko na naman yung maleta ko pababa. Kasi mataas yung hagdan eh. So, doon ako umikot sa kabila. Doon ko nakita yung lift papunta sa baba. And naghintay na naman ako guys sa bus. More than 10 minutes. And buti na lang meron na ako dong mga nakasabayan na papunta talagang airport. Oh, Diyos ko Lord. And alam niyo ba, pagdating ko sa airport, umupo pa ako. Kasi akala ko hindi pa nag-uumpisa mag-check-in. Tapos, meron akong nakausap naman na mga kasabayan ko nga papuntang Pilipinas. And isang plane lang din naman kami. Kaya kampante ako. So, ako naman, sabi ko, ipapasok ko na lang yung maleta ko kasi kahit maghintay ako dun hanggang 9 ng gabi is okay lang kasi naka-check-in na ako online tapos nakakapasok na din yung luggage ko. And hindi ko alam na nag-umpisa na palang mag-check-in ang mga pasahero. Ako, umupo pa kasi dumating ako ng airport is nasa 8:45 something na. Diyos ko. And then, sabi ko, papasok na kaya ako. Pumasok na ako sa immigration. Ayun.
Tapos nag-video-video na ako nung nakalampas na ako dun. Hindi ko alam guys, andun na pala lahat ng pasahero sa gate namin. Hindi ko alam, Diyos ko. And then, pagdating ko dun, okay na, relief na. So, yung boarding namin is nasa 10:55. And ganon. Itong kaibigan ko, nagsabi na, pasok ka na, kasi maaga kayong aalis. Kasi kakauwi lang din nun ng kaibigan ko eh. Sabi niya, pasok ka na, doon ka na maghintay sa gate, baka maiwan ka. So, siya yung nag-push sa akin na pumunta na sa gate namin. So, nandun nga, lahat ng pasahero, andun na pala. Diyos ko. So, buti na lang, pagdating ko doon, is wala pa yung plane. Na-delay pala yung plane from Manila, papuntang Hong Kong. So, pagdating doon, pagka-boarding namin, nakaupo na kaming lahat. Pagpasok pa lang sa plane, guys, grabe na yung iyak ng isang bata doon. Grabe talaga yung iyak, as in, walang tigil, hanggang sa nakapag-take off kami, hanggang sa nakarating kami sa Manila. Hindi talaga tumigil sa kakaiyak yung bata. Hindi namin alam kung bakit. Sabi ko nga, baka may kabag na yung bata, kasi hindi talaga tumigil, guys. Grabe, as in, iyak siya ng iyak, and yung mga pasahero hindi nakatulog. Sa 2 oras na biyahe mula Hong Kong hanggang Manila, walang may nakatulog kasi iyak ng iyak yung bata. Kahit ako, kaya haggard na haggard ako nung time na yun. Diyos ko. Pero, ang saya ng experience na yun kasi nga, kahit wala akong dalang kapera-pera, nakauwi ako sa graduation. And, grabe yung experience na yun. Ayoko nang maulit. So, yun, na-share ko lang. And, 2 PM na. So, tapusin ko muna to. Hindi na ako nakapag-ayos. Kasi, maliligo na din ako after. So, maraming salamat sa pakikinig and panunood ng story ko. Tatapusin ko na ang video. Thank you guys for watching. Please like this video if you enjoy. Please subscribe and I hope to see you on my next video. Bye everyone!